Administrator. Si LRA Administrator po, kung narinig ninyo yung testimonya, nung sabi niya, nag-research po ako Hiningi po sa amin yan. Tama sila sa computer, no? Pinasok po. Tapos lumabas, ang lahat, tracing po kasi yan Yung mga nagmay-ari bago, yung mga nagmay-ari patapos. Tapos binigay po niya. Ngayon, nung binigay niya, ang tanong, tatanggapin ba nila yan? Bilang abogado, kasi dapat suriin mo, ito kasama, hindi kasama. Sa pangalan naman po siguro, makikita mo. Yun lang ho naman ang tinutubok namin Okay. Po. Dahil nga po, merong public nature ito. Sui generis nga po. It's political at syempre legal din na proseso. Cathy? Nako Mark, marami pang katanungan ng ating mga estudyante dito sa studio. Umpisahan natin mula kay Jane ng PUP. Jane? Good afternoon po. Para po sa defense, yung tanong ko po, sinabi po kasi ni Chief Justice Kawanan before na sasagutin niya po yung questions punto por punto. Testigo po ba siya? Attorney Karen Jimeno. Ito isang bagay na patuloy na pinag-aaralan ng mga abogado kasi hindi lang basta-basta na porque sinabi niyang sasagutin niyang punto for punto, kailangan siya umupo doon araw-araw. Kasi pwede naman sagutin to punto for punto na ginagamit yung mga testimonya ng ibang tao na walang interes sa kasong ito at saka mga dokumento na mga official documents katulad nga ng yung mga ibang presenta dito mga titulo. Kasi hindi nangangahulugan na siya'y nasasakdal na siya rin yung pinaka mainam na testigo sa lahat ng panahon. Kasi katulad nga ng na-imagine nyo ba kung pinaupo siya from day one pa lang, lahat naman ng sasabihin ng mga tao, syempre, self-serving yan. Syempre, pabor sa kanya yan dahil siya yung nasasakdal, pagtatanggol niya yung sarili niya. Kaya kailangan, paupuin natin yung mga testigo rin na walang kinalaman sa kaso, walang interes sa kaso, na patunayan yung mga ibang bagay na kailangan patunayan dito. Katulad nga nung yung iba, parang siguro maraming nanonood nun, board na ang pinag-uusapan yung mga assessed value ng mga assessors yung nakaupo. Pero, importante ito para ipakita ko anong naging basihan ng mga sinulat niya sa kanyang salin na values ng mga ari-arian niya. At kung siya naman yung umupo doon, tatanungin din sa kanya, saan mo kinuha yan? Sasabihin niya, tax declaration. Pero tatanungin din, kailangan ng paupuin mo dito yung assessor kasi hearsay yan. Kasi hindi nga naman siya ang nagdetermina ng value. Isa naman sa mga halimbawa na hindi kadalasan na dapat siya talaga yung upo. Kaya ngayon tinitignan pa saan siya kakailanganin. Nako, yun daw sabi ng depensa, prosecution, ibang mga testigo daw ang sasagot punto por punto para sa Chief Justice. Palagay ko'y malabo yan. Sapagkat pong huling mga araw ng paglilitis natin, ang ginagawang depensa daw nila ay good faith. Yung sa mga misdeclaration. Ano po ibig sabihin ng good faith? Yun daw hindi naman intentional. Yung pagkakaumit ng ibang properties. Yung hindi paggamit dun sa mga paglalagay ng acquisition cost dun sa salin. Paano naman makakapag-testify ang ibang tao dun sa good faith ni Chief Justice Corona? Halimbawa, kung salin ni Congressman Tanyada, hindi ko mababasa ang utak niya. Kung good faith ba siya o bad faith, kung bakit niya isinama o hindi ang isang entry dun sa salin. Siya lang po pwede magpaliwanag niyan. Attorney Rico. Mauna muna si Congressman. Sige, dagdag, Congressman. Dadagdagan ko lang yung posisyon ng prosecution sa katanungan ni Jane. Naintindihan namin na ito ay matter of strategy ng defense and it is their prerogative whether or not kung si Chief Justice ba ay papaupuin nila sa witness stand. Ngunit, I'd like to make a distinction dahil normally, sa isang criminal trial, the person who is accused ay maaaring he has the right to remain silent. So, pwede siyang hindi tumistigo sa paglilitis niyon. Ngunit, the impeachment case being a sui generis case and this involves a public office. Public office is a public trust. That is why it is very important na ang ating Chief Justice mismo ang gaya ng sinabi niya dati, haharapin niya ito ng punto por punto. Attorney Rico. Unang-una po, nagugulat din po ako, no? Kasi gusto ho ng prosecution na paupuin si Chief Justice para patunayan na wala siyang pagkakasala. Parang ganun ho yung nangyari. Ngunit ni isa ho dun sa 188 complainants, hindi ho nila prinisinta para tumistigo na ang kanilang kaso laban kay Chief Justice ay malakas. No? Pangalawa, yung sa sinasabi po nila na kinakailangan ni Chief Justice umupo para mapaliwanag, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay tama yun. Sapagkat kung titingnan po natin bilang mga abogado, tingnan muna natin kung ano yung mga ebidensya na nilatag
laban sa aming kliyente? Ano ba tong mga ebidensyang to? Ano ba ang purpose nito? Masasagot ba natin to pagdating ng ating pagkakataon? Ang sagot po namin dyan, mapapaliwanag po namin sapagkat may mga testigo po kami na unti-unti na po namin nilalabas at may mga dokumento po kami na magpapatunay na lahat po ng mga nakatala doon sa kanyang SALN ay tama. No? Ngayon po yung pangatlo, yung sinasabing good faith. Huwag po sana natin pangunahan yung depensa sapagkat hindi pa naman po namin tinatakil yung SALN. Kumbaga ngayon ho ay pinapalakas pa lang ho namin yung pundasyon kung bakit itong mga properties na to hindi inilagay. Kung bakit itong mga accounts na to, saan kinuha ito. Nandun pa lang naman po tayo sa pagkakataong ito. Pagbalik po natin ng paglilitis, mapapaliwanag rin naman po namin sa inyo kung bakit ito ang kanyang tinala. Ano ang rason sa pagtala niya dito sa SALN. Okay. So wag po natin pangunahan ang depensa. Attorney Tanyada. Well, mukhang si Rico talagang fixated sa verification at hindi niya maalis-alis. Sa usapin ng assessed value, never na question ng prosecution yung pagsulat ni Chief Justice sa fair market value at assessed value. Ang tinatanong parati namin, bakit naiwan na blanco mula 2002 hanggang 2010 ang acquisition cost. No? Pangalawa, sinasabi po nila na hindi naman dapat na magtestigo o pinag-aaralan pa. Para sa amin kasi, maliwanag, unang-una, si Chief Justice Corona ang pumirma sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Pangalawa, siya po ang nanumpa na lahat ng sinulat po niya mula 2002 hanggang 2010 ay makatotohanan. No? So, sino ngayon ang pwedeng makaisip, no, or kung merong tax accountant na iprepresenta ng depensa na magpapaliwanag sa taong bayan, ano yung nasa isip ni Chief Justice Corona kung bakit sinulat niya ito? Siya ba yung nanumpa? Hindi naman siya yung nanumpa Ang nanumpa ay si Chief Justice Corona. Kaya nga, sabi nga po namin, no, na importante na si Chief Justice Corona ang tumestigo. Dahil kung hindi, maraming pagdududa ang papasok sa kaisipan ng ating mga senator judges at ng ating mamamayan. Mabibigyan po ng opportunity ang depensa. Mapunta po muna tayo kay Cathy. Oo, just a follow-up for the defense. Malapit na po ang deadline for filing ng SALN itong April 30. Iko-correct po ba ng Chief Justice itong mga hindi niya na-i-include dun sa mga SALN niya noong nakaraan? Anyone can answer. Attorney Tranquil. Parang walang gusto sumagot. Siyempre, binibigyan natin ng pagkakataon ng kasama nating babae. Ganyan talaga yan. No? Ito po yan. No? Tinanong na po kasi sa akin yan, I think mga 2 days ago. Binibigyan ko lang ng pagkakataon ng aking kasama. Ganito po ang aking pagsagot yan. Sabi ko, sa sitwasyon ngayon, ito po ang nangyari. 10 taon po yan, di po ba? At 2 po ang school of thoughts diyan. Ang una po, sabi nila, pag naipasok mo na yung sa taon na yun, ay tapos na, hindi mo na pwedeng baguhin. At sa itsura po ng ating proceedings ngayon, pag kami po ay ginalaw pa po namin yun, sabi, kita nyo na? May mali yan Pag ginalaw yan, may mali yan. Ang isang second school of thought naman na sinasabi nila is yung SALN daw na pagpa-file mo taon-taon, itinatawag yung continuing yung value ng net worth mo bilang isang tao, yung financial value mo. Yan naman ang sinasabi dyan. Ngayon, kung tatanungin nyo kami na, pagdating ba ng April 30, anong kanyang gagawin? Yan po ay hindi ko masasabi sa mga panahon ngayon. And I don't want to second guess kung ano ang ilalagay o ilalathala sa SALN na yon. Siguro po pwede tayo mag-usap matapos ang April 30 at nakita ninyo kung ano pong nakalagay. Kasi po magtatalo tayo sa hindi pa nakalagay sa mga panahon ngayon. Opo. Alright, may katanungan tayo mula kay Maki ng PCU. Good afternoon po. Sabi po ng marami, kung di dahil sa mga senator judges, di po lalakas yung kaso nyo. Ano po yung masasabi nyo dito? Attorney Tugna. Congressman Tugna. Well, yung mga sinabi ng mga tanong ng mga senator judges natin ay that is their right as a judge para to arrive para malaman natin ang katotohanan dito. So whether wittingly or unwittingly it has helped our case, then it is a blessing to us. Pero again, it helped arrive para doon sa malaman natin ang katotohanan kung fit pa ba ang ating Chief Justice to occupy his position.
Okay, may katanungan pa po sa audience. Meron pang isang katanungan mula kay Aika ng Trinity University. Aika. Hello po. I'm from Trinity University of Asia po. Siyempre bilang students, hindi naman din, limited din naman po yung alam namin about the impeachment case. And as attorney, siyempre nire-respect po namin yung gaano kalawak yung alam nyo. My question is for the defense. Yung sabi niyo po kanina na marami po kayong iti-take into consideration para paupuin po at ipagsalitain si CJ. Hindi po ba kasi siyempre pinag-aaralan po namin na since public figure siya, subjected po siya for public trust. And hindi po ba questionable na po ba yung public trust ngayon ng tao sa kanya? And ano po ba yung mga sinasabi niyong kailangan niyo pang isipin para paupuin po siya? Kasi siyempre, kahit kami po, iniintay din po namin na siya mismo yung sumagot bilang kumbaga, he owe it to us kasi kami po yung public, kami po yung mass, and kailangan po namin yung explanation niya. Attorney Karen Jimeno. Yung gusto kong umpisahan dito, yung question na kailan ba nasira yung public trust? Kasi meron tayo dito tinatawag na ex ante, tsaka ex post. Kasi parang yung problema ko dito, dahil nga sa pagmamadali nung pag-file ng impeachment complaint, yung isa ko nakikita na hindi magandang halimbawa na sinisimulan natin para sa mga dadating na punong maestrado at dadating din na mga pwedeng impeachable officers, ayun na pag may hindi ka nakasundo sa gobyerno na pwede kang file na impeachment complaint para ma-put into question yung credibilidad mo, yung reputasyon mo, tsaka yung public trust sa'yo. Kasi para sa akin, hindi malinaw pag binasa mo yung impeachment complaint na merong personal knowledge lahat ng pumirma, na meron talaga siyang pagsasala. And I think ito yung isang lumabas nung sa paglilitis na maraming ebidensya nga na wala sila nung umpisa, nung final nila yung complaint. So, ang tanong dyan, meron ba talagang public accountability at nasirang public trust bago final yung impeachment complaint? O ang nangyari ba dito, gusto siyang patanggalin agad sa pwesto, kaya nag-file ng impeachment complaint at habang naglilitis doon sinisira yung kanyang reputasyon by conducting a propaganda against him. So yun yung dapat pag-ingatan natin na huwag mangyari dito sa impeachment na ito para hindi maging halimbawa sa mga darating na impeachment. Pangalawa, yung doon naman sa pinag-aaralan nga sa pag-upo, kung titingnan nyo, yung defense team kasi, puro abogado yan. Wala namang politiko dito. So yung approach din nila, ito yung mga ginagamit sa trial na paano ka ba magpipresenta ng kaso? Ngayon, ang pinaka-entertaining talaga siguro para sa mga tao na hindi nakakaintindi ng batas at ng trial ay ang makitang umupo dyan si Chief Justice at siya ang magkwento. Pero hindi naman pwedeng paupuin siya dyan